mga hirit at hugot ko sa aking pagka-comedy. So, kasi natural yung yung vlog ko. Hindi gawa-gawa lang. In fairness ha, parang isang buwan siya na consistent. Ang pinakamahalaga na tip, we are very happy for her. Kasi talagang pinagpaguran niya ng isang linggo para lang maging successful. Time ko dito sa Agusan Marsh. And of course, first time kong mapupuntahan ang klase ng kasi nakikita ko lang to sa vlog ni Aileen Caleb, ni Maninay. Asa naman ta? Alas 3 naman. Sugod man tagbiyahe 4 o'clock guys. Para man tayo nag-abot ato sa Buanga. Para naman tayong nasa Cebu. Maayong hapon everyone. Time check alas 3 ng hapon. Pa-admit na to sa Agusan Marsh. Time check alas 3 na po. Ayan. Ay nag-ano ang akin ba yan? Ay sa'yo yon, nag-turn left. So, alas 4 kami lumisan ng General Santos City. Alas 5 pala. At sa dami-dami ng aming hinintuan, alas 3 na po kami dumating dito sa Bunawan. Sabi ni Manong driver kanina na nag-guide sa amin, sabi niya, dun banda ma'am. Dun. Nakakatakot yun guys. Kapag walang sinabi na sukat kung gaano kalayo, tas ginamit yung nguso. Dun lang. Nakaabutin kami nito ng hating gabi. But sabi po ni Kuya ay malapit na daw kami sa Agusan Marsh. Doon kasi yung ating target na pupuntahan, no? And like I told you guys, eto ay under sa Agusan del Sur. So sa lahat ng mga taga Agusan del Sur dyan, hello sa inyong lahat. Mga OFW natin dyan na taga Agusan del Sur, sana okay po kayong lahat. Dumating na kami dito sa inyo guys, sa Bunawan. So sana ay ma-welcome kami dito, no? At may makita tayong mga bagong kaibigan. I mean, sana ay maganda yung ating pagpasok sa Agusan Marsh. Dahil piyesta nila. So kahit hindi tayo imbitado, magbabahay-bahay tayo. Kapal ng mukha. Ganun naman talaga ang sekreto guys. Kaya ako nabuhay ng ganito kahit mahirap. Mahirap maging single nanay. Mahirap kami lumaki kasi sa kapal ng mukha. So, tingnan natin. Pero at least hindi pa naman madilim, no? Pero medyo pagod na guys yung likod natin. Dahil mahaba din yung biyahe. Pero, malapit na. Aileen Caleb, humanda ka. Abot kamay ka na namin. Pag ikaw naabot ng kamay namin, magpapapicture kami sa'yo. Kala mo kung anong gagawin no? Papapicture pala. Ano pala itong mga follower. Pero in fairness, hindi ko tinatawag na follower yung mga nanonood sa akin kasi parang pinakikinggan ko parang kulto. Yung tawag ko is viewer, bagong kaibigan, subscriber. Minsan natatakot ako pag sinabi, ma'am, follower mo ako. Natatakot ako guys kasi para ako nagtayo ng kulto ba tapos nag-follow sila. So, iniiwasan ko yung word na yun. Natin gaano pa kalayo. But ayan ang oras, 3:06. Let's go. Eternity later. Guys, finally, agoy kasakit sa akong likod. Uy, tigulang na gyud ko, guys. Naabot din natin ang gateway to Agusan Marsh. Ayan. Aileen Caleb, nasaan ka na, day? Maninay. Pagod na kami, Maninay. So, dito tayo tumambay muna habang inaantay yung mga kasamahan namin. Dito muna tayo. Ayan si Madam Ten Gibbs. Guys! Time check, alas 3:30 ng hapon. Mag-connect siguro muna ako dito ng guys, ng wifi. Anong language nila dito, ate? Saya? Ano? Ay, Ilocano. Ilocano na pala kayo din. Halo-halo, may Bisaya, may pero ang pinakadaghan Ilocano. Ilocano. So, saan good morning, may hapon sa Ilocano? Bumaloy. Ay, saan? Maloy. Naimbag na Maloy, tama. Naimbag is maganda. Good. Mag-try ako ng guys, piso wifi. Kasi mahina talaga yung ating internet Sana maging malakas, no?
Busy ka yung kapatid ko guys, kaya nag-edit. Ako, bay na lang guys, pamugas ako ba? Hindi ka ba napagod sa mundo ng vlogging? Diba, enjoy ako. Gusto nila malaman. Kasi may nagtanong pala no, interviewin natin si Madam Ten Gibbs, paano daw Please mag-start? ako sa blazer ko, te, kaya ang laki ng mga braso ko. Paano daw magsimula sa vlogging? Kasi gusto din daw nila mag-start. Ito si Madam Ten Gibbs kasi very fresh pa sa kanya. Beginner kasi siya sa vlogging. Anong dapat gawin sa beginner sa vlogging? Okay guys, Kailan ka gani nagpinaka-start talaga yung channel mo kahit nung hindi pa active? 2016. Tapos, ano nangyari? Tapos wala talaga akong gana guys, kasi nga ako as a negosyante. Dito na lang ba ako makiliti? Dito na lang ba ako makiliti? Kasi I'm so busy person guys, kaya hindi ko akalain ba napasukin ko talaga yung mundo ng vlogging. Kasi noong 2016, focus talaga ako sa business ko. So ngayon parang nakaka-relax ako, may extra time ako, kaya pinasok ko ang world ng vlogging. Malaking bagay na palagi akong nagasama kay Yega kasi naririnig ko kung paano siya maging OA. And at paano siya maging palaputak sa sa camera. So malaking bagay yung araw-araw kami magkasama. Naririnig ko yung mga technique niya, anong ginagawa niya para hindi siya ma-burn out sa vlogging. So ako naman guys, natural na kasi yung pagka-comedy ko. So sayang naman yung mga hirit at hugot ko sa aking pagka-comedy. So sabi ko, anytime naman nakaka-comedy ako, so palaging naka-on yung camera ko guys. Ayan. And then enjoy na ako kasi nakita ko man kasi kung yung mga memory, especially si Jerry, gusto niya makita ulit always yung mga video namin sa YouTube. Tapos at the same time, hindi ako mahirapan mag-edit guys kasi wala naman akong dapat i-edit. Tama. Oo, kasi natural yung yung vlog ko. Hindi gawa-gawa lang. Kaya guys, makita mo yung may mga nag-vlog ngayon guys, no? Yung puro panira, puro edit guys, putol-putol. Kaya ginaisip pa niyan kung anong isira. Actually, natakot ako sa kanya guys kasi ayoko ma-burnout sila ba. Lalo na nabago. Maya na ba? Lalo na nagapanguhit sila, higda lang gapanguhit sa iya. Muna lang ng kiliti sa akong buhay. Kasi alam ko ang feeling na ma-burnout kapag ikaw ay content creator. So sabi ko sa kanya, parang masyado siyang na-excite. Pero in fairness ha, parang isang buwan siya na consistent. Ang pinakamahalaga na tip talaga, hindi ka naman nagbigay ng tip mo eh. Ang pinakamahalaga na tip talaga is be consistent. Be enjoyed. Ay, sorry. Enjoy what you're doing. Enjoy it while it lasts. Kasi ang YouTube, it lasts forever. Ayun. Kaya enjoy it until it lasts. Pero iba kasi ang kanyang drive. Kanya-kanya tayo ng motivation for content creating. Ako nagsimula ako guys before COVID. Ang gusto ko lang is mag-save ng memories namin ng mga bata. Kasi lagi na lang nawawala yung memory ng phone, nababasag yung phone. So sabi ko, gusto ko mag-save ng memories through social media para may babalikan kami. Of course, later on, naging source of income ko na siya. So that is very good. Kay Madam Ten Gibbs naman, ang pinaka-motivation niya is nung napansin niya na si Boss Jerry ay nag-e-enjoy sa kanyang mga video. So yung makita nyo ng mga old videos ni Madam Ten Gibbs dyan guys, ako pa ang nag-edit niyan. Nung Dubai, no? Yes. Before siya umalis papuntang Dubai, yung nagpunta sila ng Dubai, ako ang nag-edit nun. At dahil hindi siya sunod-sunod na nag-video, kahit na ang daming nagde-demand, mag-video ka naman Madam Ten Gibbs, mag-vlog ka na Madam Ten Gibbs, gusto namin makita yung point of view mo ba as Madam Ten Gibbs. Correct. Talaga. Kaso hindi siya nakakapag-vlog ng maayos kasi hindi niya na nakakayanan pa mag-edit. Pero naturuan ko na siya. Ngayon lang siya talaga guys na nagpursige. Kasi na-shock siya pagising niya isang araw. May natanggap siyang email. Sabi niya sa akin, kasi yung endearment namin nagkakapatid nun. Sabi ko, ano problema? Sabi niya, may na-receive akong email galing kay YouTube. Congratulations, welcome to the YouTube Partner Program. Yes. Ganun. So sabi ko, ba't ang bilis? Hindi mo lang man naramdaman at hindi pa siya nakapag-effort talaga ng full na talagang sabi niya gusto ko maging YouTuber. Walang ganon. Nag-grow lang siya ng kanya for some time and then nag-email sa kanya si YT na nakapasa nga siya sa YouTube program. Paano makapasa sa isang YouTube program, guys? Sundin nyo lang yung 3 requirements. Number 1 requirement is yung dapat meron kang 1,000 subscribers. I'm not sure kung nagbago na ba sila ngayon kasi sabi nila 500 na lang daw. Paki-confirm na lang ako, guys.
Kasi nakakahiya naman sa inyo kung i-research ko pa ngayon, di ba? I-research nyo na lang dyan. But 1,000 subscribers ang pagkakaalam ko, then at least 4,000 watch hours in total. Yes. Watch hours in total meaning, pag pinagdikit-dikit lahat ng mga nanood dun sa video ninyo, dapat yung total amount of time na pinanood yung mga videos ninyo is 4,000 watch hours. Ilang 24 hours ba yun? Ano yun? 4,000 divided by 24. I-divide mo. Ano gani yan? I-divide mo na lang dyan Divide mo, sa'yo. 4,000 divide 4,000, 24. magkuha tayo ng calculator. Ganyan pala yun pag ano. I-try mo lang. Kaya ilang araw ka dapat hindi matulog, kakapanood, di ba? I think ganyan ang kanyang 4,000 calculation. divide 24. 166 na, days. 166 na araw. Ang So that na is 24 hours mo titingnan. kalahating at least kalahating taon. Yes, 6 months. Wow. Grabe. So imagine guys, 166 na araw na non-stop kang manonood ng video. Correct. Non-stop dapat. Kasi bilang natin yung 24 hours or every second of the day, di ba? So, that's like half of the year. Pero, kino-compute lang natin yan kung isang tao lang yung manonood. Pero kapag marami yung nanonood, plus marami ka pang videos, Yes. madali lang yung natatapos. And then, yung last is, mag-agree ka lang sa kanilang agreement with the YT. Pag na-check mo yun siya, automatically, you are a YouTube partner na and you are now a vlogger. Vloggerist ka na guys, ganun lang, di ba? So, merong nagsabi, grabe, 4,000 watch hours. Madam, ang hirap naman kunin yan. Madam, mahirap kung ang motivation ninyo ay mali. Kaya nga, it's very important na wag muna tayong maging mukhang pera pag pumasok tayo sa content creating. Dapat hindi yun ang motivation mo kasi pinaka-maraming cases na nag-give up sa vlogging at content creating ay yung mga hindi na monetize, di ba? Yes. Hindi nakakuha ng pera. Sa kanya kasi ang nangyari, na YT siya, na-invite siya, and then in-accept namin. Yes. And then sabi ko sa kanya, congratulations, YouTuber ka na. Pero hindi pa siya agad-agad guys na monetize. Parang may nagkaroon ng glitch sa part niya na nakulang pa siya ng around 200 watch hours. Yes. Para Konti maging lang talaga. 4,000. Yes. So, ayan, nagchichika kami ni Madam 10 Gibbs, tapos ano pala no, biglang nag-shutdown yung phone ko kasi nag-overheat. Ang init kasi ngayon guys, medyo makulimlim. So anyway, nung nakompleto niya na yung 200 watch hours niya sa 4,000 watch hours, naka-receive siya ulit ng email. And then nung sabi dun sa email na she is now ready to be monetized, basically meron ka pa talagang pipindutin yan, ayan, para ma-turn on yung monetization ng YouTube. And I did that one guys in just 5 minutes. At nung nakita ko na yung kanyang mark na marka ng pera, ayan, talagang sobrang tuwang-tuwa kami talaga guys, magkakapatid. We are very happy for her. Kasi talagang pinagpaguran niya ng 1 linggo para lang maging successful yung pagiging content creating niya. Ayan. Nailamig sa kotse. Napod na eh. So, anyway guys, after that, after niyang na-monetize, imagine, nagpagod siya, nagpuyat siya sa kaka-edit during the time na hindi pa siya monetize, how much more nung na-monetize na siya. So, if you are asking again kung ano yung mga requirements, paano magsimula, number 1 is, you should have your email, active email account, kasi yan din yung inyong YouTube account. And then, pag meron na kayong YouTube account, gumawa lang kayo guys ng content ninyo, yung passion ninyo, yung gusto ninyong gawin. Kasi ako yung passion ko talaga is ganito, mag-share ng kwento ng buhay, masaklap, maligaya, masaya, malungkot, nakakaiyak. Lahat-lahat ng kwento ng buhay ko, sinishare ko sa inyo na hindi perfect. Alam ko naman yan. And pag nakagawa na kayo ng content, you have to at least, you know, make your content valuable. Meron dapat kayong valuable na sinishare sa content ninyo. And there should be a reason why people will watch you talaga. Kasi it's very important na mag-grow kayo organically. What do you mean by organically, Madam Princess? Organically means hindi nyo pinilit or binayaran yung mga tao para panoorin yung kwento ng buhay ninyo. Organically means
nanonood sila sa inyo kasi nagustuhan nila yung kwento ninyo, yung content ninyo, yung sinishare ninyo sa social media. At yun yung reason bakit sila nanonood at nagsasubscribe at hinahanap-hanap yung boses at pagmumukha ninyo sa YouTube. And from there, lahat ng requirements mag-grow na lang yan siya on time and organically. Katulad ng subscribers na 1,000, yung watch hours ninyo na 4,000 watch hours, and the rest will become history. Ayun. So, sana mas ma-clear ko pa sa inyo yung pag-explain. No, I will try na maglagay ng mga screenshot galing kay Madam Ten Gives sa episode na to para mas maintindihan ninyo, guys. But, YouTube vlogging, I would say, is not for the weak as well. Kasi para kang employed ka ng YouTube. Para kang nagtatrabaho sa YouTube. So, para ka pa rin office worker nito. And, the only good thing about this is, with content creating, you can control your own time. Hindi ka 7 to 5, hindi ka routine, kasi depende sa'yo kung ano yung content mo, 'di ba? So, it's not for the weak, kasi pag umabot sa point na may mga bashing, may mga hating, may mga tao na judgmental, may mga tao na magkakaroon ng argument with you, you have to be strong-minded at kailangan ready ka na tanggapin yung mga judgment ng mga tao. Kasi kung ikaw yung tao, guys, na mahina at madaling at oversensitive sa mga bagay-bagay, madali ka lang ma-depress sa content creating, sa life ng vlogging. Okay? So, sana natanong ko yung, nasagot ko yung tanong ng iba sa inyo dyan kung paano nga ba magsimula sa YouTube. YouTube is not only just a work for me ngayon. For me, it's a lifestyle. Sharing my life with you and reading your comments is a big part of my day. I enjoy vlogging a lot. At of course, maraming salamat sa inyo na nananatiling nanonood sa kwento ng buhay ko at ng mga anak ko. Ayan. May nagsasabi sa akin, no, Madam, ganyan ka lang ba talaga? Ganyan ka lang ba talaga? Mag-ayos-ayos ka naman, guys. I grew sa content creating and a lot of people followed me from the very beginning na ganito talaga ako kasi ganito po ako talaga. Okay? If sometimes nakikita nyo akong nagbibihis, that's not my character talaga. Ang character ko ay ganito lang. T-shirt, short, t-shirt, pants, t-shirt, leggings, ganun lang talaga. I am very comfortable on that kind of setting, tsinelas, sapatos, ganun lang. Hindi talaga ako masyado nagbibihis katulad ng mga kapatid ko, pero just because I am selling lalo na alahas, guys, I am required to dress up, put a little bit of makeup, and put on some nice shoes. So, meron talaga akong office shoes na isang pares, na merong heels. Then, meron na, ang pinakamarami sa akin, tsinelas at saka sapatos, parang tag-2 or tag-3 meron, kasi mas gamit ko yon. But anyway, look, like right now, papunta kami ng Agusan Marsh para puntahan si Aileen Caleb at ang pamilya niya. Ganito po yung suot ko, dry fit na t-shirt from Skydive Siquijor. This is my remembrance from them. I'm wearing my old shorts. And ito po yung tsinelas na gamit ko, guys. Ito yung tsinelas ko sa mga pangmatigasang lakaran. Simula Pilipinas hanggang Uganda, pabalik ng Pilipinas. Ginagamit ko din to sa hiking. At ngayon, ito din yung gamit ko. So, yeah. That's basically it about me and my vlogging journey and Madam Ten Gives vlogging journey. So ngayon, like I said, guys, papasok na din sa pagkikwento-kwento ng buhay ang aking mga kapatid na si Madam Bibi at saka si Boss Jean and also Madam Tets, yung ikalawa naming kapatid. Soon to join us as well to share her life as a hands-on mother and a public school teacher dito sa Pilipinas. Marami ding matututunan kay Madam Tets kasi she's very resourceful. Walang imposible kay Madam Tets. Yun yung maganda doon. Kay Boss Jean naman, sobrang mabait si Boss Jean at very outgoing. She loves outdoors. So sa mga mahilig mag-hiking, outdoors, mahilig sa negosyo ng hardware, ayan, si Boss Jean po ang mag-share sa inyo niyan. And about ukay-ukay na negosyo, pamamahala sa tindahan, paano napalago ang simpleng tindahan at negosyo ni Madam Ten Gives, paano niya hinahire yung mga tao niya, paano niya pinapagalitan yung mga staff kapag merong ginagawang mali, okay? Pinagsasabihan pala, hindi pinapagalitan. Lahat yan makukuha nyo naman kay Madam Bibi. Oh, diba? Madam Bibi Vlogs. So guys, again, I am asking for you to support my family.
mga kapatid ko. Huwag kayong mag-alala guys, just watching is a very big enough support. Kahit na manood lang kayo guys, panoorin nyo lang sila and let them know if you find value in their content or kung meron man kayong request. Ayun, maraming salamat once again you guys. I'll see you on the next one. Pinagpawisan talaga ako ng bongga, basang-basa yung kilikili ko. Much love, Princess Giga. Hello guys. Finally, dumating na tayo ng Agusan Marsh. So, andito na tayo sa sakayan ng bangka kasi ang rinig ko, sasakay tayo ng bangka papunta sa Island Caleb, Maninay. Tatawagin nating Maninay, no? Kasi nakakahiya naman. Masyadong formal. Pag ako tinawag niyong Princess Giga, natatakot ako parang magkaaway tayo. Kaya merong mga iba talaga na pag tinawag nila ako, pag may nakita kayo nagko-comment or nagtawag sa akin guys, ng pre talaga yung nickname ko when I was younger. At yan yung nickname ko ng mga kapatid ko at ni mama sa akin, pre. So, it's short for princess. Ngayon, gusto kong i-document to kasi first time ko dito sa Agusan Marsh. And of course, first time kong mapupuntahan ang klase ng kasi nakikita ko lang to sa vlog ni Island Caleb, ni Maninay. Ngayon sobra akong na-intriga, kaya nung nalaman kong piyesta dito, larga bola. Pero may mga dala kaming mga snacks, mga pagkain, kasi nakakahiya naman. Alam nyo na, hindi dahil piyesta, kain yung punta natin, dapat may bitbit tayo kahit konting chichirya. Konting chichirya. So nakikita ko meron ng bangka doon sa baba na nag-aantay sa amin guys. And kasama namin dito si Madam Toots and siblings. Mama, okay. Okay na yan ma, doon ka na sa... Iwan lang natin to dito. Diretso ka na ma. Iwan lang yan, yan kailangan. Anong pwede ko mabitbit Jay? Bigay mo sa akin. Ano pa? Wag na, iwan na yan, meron na kaming dala. Ano pa, Jay? Aring mga ukay. Dalhin yan. Ito, ano to? Bigay din to. Lolo, nahulog. Nahulog. Ay, nahulog. Nahulog. Sorry. So, meron kaming dala, guys, ng mga damit. Meron tayong dala ng mga konting gamit. Magbarakintol na tayo, guys. This is our life. Ayan si Madam Toots, bagong gising. Hi! Tapos mamaya hindi ka naman makatulog. Ha? Eto, kalo mo. Hello mga kapegi! Hello mga kapegi. Kapegi! Mga damit. Dili ko mamaligaw ko kayo, panghatag na ko na. Sis, nausa naman jud ka sis. Ayaw, sis. Hello mga kakiti. Lagadag. Halo-halo na to. Halo-halo. Kasama natin dito si Madam Toots and siblings. At saka si Gaga Sara. Ay, nandun na sila sa bangka. Tara guys. Dahan-dahan. Last ako. Sorry. Last pala ako. Sige, mauna ka na. Ikaw magkano mo. Okay, sige. So, kasama ko si Madam Ten Gibbs dito. Sabi ko sa kanya, ang usapan namin, magdadamit kami ng komportable. Ang komportable niya, guys, pang CEO. Naka-blazer si Madam nyo, guys. Sabi ko naman sa inyo, pag si Madam Ten Gibbs, yan nyo naman ang bag na dala niya, oh. Akala mo naman merong meeting, puntahan. Para dali mali kaya ang outfit ko para mag-duty at ako sa office. Oo, mali. Sinabihan nga ni Boss Jerry, langga mali yung outfit mo. Outfit ko kasi gina lang dati mag-judge ako sa miski mamaya eh. Sis, may competition magdakip ng baboy. Oo. Sali tayo, sis. Sayang pa ang bugas, guys. Sayang pa ang bugas. So ako yung camera natin. Dapat siguro ganyan. Ayan. Sige, hatag sa na. Okay. Mag-park ko dahil sila. So medyo nagkakagulo kami kasi meron kaming dalang mga gamit. Parking, Ayan yung mga kasamahan namin. So si Madam Toots and siblings, dala nila ang kanilang buong team. Yung bangka namin nasa baba, naglo-load na sila ng mga dala nila. okay, ma'am. Si Savan na lang ibutang. Samantalang ako nag-aantay kasi ako yung pinaka-last.
Ako yung pinakalas na sasakay ng bangka mamaya. So habang nag-aantay, dito muna tayo sa gilid. So si Madam Toots pala at mga kapatid niya guys, they have been here 3 times na. Kasi sila ang una talagang magkaibigan ni Eileen Caleb. Si Eileen Caleb, nag-chat na kami before ni Maninay. Nakwento ko na dun sa unang episode ko na tungkol kung paano kami nagkausap. Okay? And nag-usap kami na magkikita kami actually the second time pero hindi natuloy. So this is our second attempt na magkita. Yung first attempt is yung kasama ko siya sa vlog ko recently and this is now the second attempt. Pero this one is very unique kasi talagang dito kami pumunta sa kanilang tahanan sa Agusan Marsh. Sobrang exciting guys, no? Naaalala ko din yung Africa kasi ganito din yung mga bahay-bahay sa probinsya, may tubig. Nung pagpahod na doon, iyak ko dahil sa mas kita tagbuhan. Wala na alam ba? Ay, hala. Tubig pala. Jay? Jay? Ate, ang water bottle ko pala nandyan. Water bottle. Green. Ayan o, sa gilid yung gray. Ayan o, sa baba ni Mama. Hindi yan siya, Jay. Nasa gilid ni Mama, Jay. Kasi dapat meron tayong tubig na dala, guys. Dahil kasama ko si Mama. At least pag nauhaw si Mother, meron siyang tubig. Okay, let's go. Asang ano? Madam. Okay ba? Hinardi kay siya ba si Leo? May. Okay, mabuti dumating kami bago magdilim. French fries na talong. Kain ka. Dali, kunin mo. Sobrang excited ako guys na maranasan ang Agusan Marsh dito sa Agusan del Sur. Medyo hindi ako nakapag-research ng grabe, no? Pero ang pagkakaalam ko, ang ibig sabihin ng marsh ay isang parte ng area kung saan lagi siyang basa dahil sa merong source ng water or di kaya sobrang pag-ulan. So pag palagi siyang mas maraming panahon sa isang taon na basa or nagtutubig yung area, marsh ang tawag. Kaya siya tinawag na Agusan Marsh. Meron din naman dito mga bahay-bahay na wala mismo sa tubig, but I think yung pupuntahan natin na area or mga bahay or yung area ni Maninay or Eileen Caleb is sa may tubig na area. Later. Alright. Sakay na tayo guys. Dahan-dahan lang tayo dito, no, kasi medyo madulas yung ating, excuse me, dadaanan. Salamat. So, malaki yung ating bangka. Normally, maliliit daw na bangka ang gamit nila dito. Pero yung atin is malaki-laki. At meron tayong dalang mga tubig guys kasi mahirap na po yung pagkuha ng tubig lalo na nandito tayo sa may mas maayo kung naay mo assist. Disney princess ba yata? Feeling Disney. Kasi mamumuta wala sa oras. Ay, sorry. Alright. Andyan na ba ang lahat? Ay, walang energy. Handa na po! Balance mo, be! Nadok na maday, pag-balance daw. Ay, Dereko, para balance ta. Madam 10 Gives is in the house. Madam and Boss Jerry, laban! Jing, ilaban ang... Dala mo ang pampaswerte natin. So normally guys, yung sakayan nila ganun lang kaliit. Pero dahil madami tayo at talagang ano,
Grabe si Maninay ha, Inday Caleb ha. Yung pagmamahal mo sa amin, sobra-sobra. Pinadalhan mo kami ng limousine. Limousine sa tubig. So dito tayo guys. Pero I think meron na lahat no. Ako sinigurado ko guys is gamot. Kasi baka mamaya magsama yung pakiramdam natin tapos wala palang available na gamot bagay. Oh, lolo. Okay. Lagay natin yung bag natin dito sa gilid. Mag-balance man yan, malaki man ang bangka. Okay. Kaya na sis. Hangak! We, patasanay! Woo! Ah, say hi! Hi! Yan, mga laagan kayo. Yan. Mga mirisi. Wala ko'y kaya. Patasanay di ay ni. Be? Ah! Taas pa ako ah. Wala ka pa. Pahabain kami pa. Saan na? Na-flat? May traffic. Pwede rin nakakita ang driver. Hawa mong kuhat nga. Alright guys. So simula na kaming magbiyahe. Ang rinig ko, 1 oras daw yung biyahe namin. So ganito po yung sitwasyon natin dito habang nagbabiyahe. Papunta sa tahanan ni Maninay. At ang aming bangka pinapasok ng tubig. So, ayan o. Napasok ng tubig. So dapat talaga hawakan yung mga bag. Malalim kaya yung tubig nila dito. Hindi ko lang alam talaga. Pero nakikita ko naman guys, yung mga maliliit na bangka, may nakasalubong kami, sobrang liit ha. 1 tao, 2 tao lang yung kasya, pero sobrang okay naman sila. Kasi syempre, eto na yung kanilang raw, unfiltered life. Ganito na yung buhay talaga nila dito. Kaya sobrang kampante na sila, no? Pwede tayong umupo dun sa taas if we want. Ayan, may nakita tayo na merong bangka. Videohan natin. Ayan. So, ganyan lang kaliit guys, yung mga bangka nila dito. Kasya lang talaga siya 1 tao. Wow. So, ang pagkakaalam ko guys, kapag merong dadaan na maliit na bangka, kailangan ay kumalma muna yung malaking bangka. Kasi dahil nga sapa itong ating mode of transport natin, pwede silang mabangga ng malaking alon caused by the bigger boat. Sobrang interesting guys, no? Once again, we welcome ourselves dito sa Agusan Marsh. Parte ng Agusan del Sur, Mindanao. Alam nyo, yung mga ganitong moment, eto yung mga nagpapakilig sa akin. Bukod pa sa pagbibenta-benta ko at pagiging mukhang pera ko here and there, isa pa sa nagpapakilig sa akin ay etong mga raw travel na simple at laid back lang. Mas gusto ko yung ganito. I like this one. Ang
Nakaka-excite. At mabuti at nakisama po ang panahon. Maganda po ang sunset natin ngayon. Malamig na yung hangin. Dahan-dahan na daw kasi meron daw dadaan. Ayan ang kanilang, nagbibigay sila ng sign para magdahan-dahan. Ni Madam, natagatin na. Nambaba sila. Ay. So nakikita ko yung mga bahay dito sa gilid, guys, ng sapa ng Agusan Marsh. Gawa talaga sa kahoy, no? Dahil mahirap mag-angkat ng mga materyales. So kapag naangkat ka ng materyales ng paggawa ka ng bahay, talagang isasakay mo siya sa bangka. So dapat dito pala maramihan kang bumili para yung oras mo at saka yung gastos mo, isa na lang siya. At narinig ko din dito sa mga local, ang kanilang source of income dito pagtatanim ng mais at meron ding isda na nakukuha sa may sapa. Ayan, may mga sapa tayo dito, no? Yung mismong dinadaanan ng bangka. Meron silang mga kokonting klase ng isda na hinuhuli nila galing dito sa sapa. And then yung pagtatanim nga nila ng mais. Pero, imagine nyo guys, imagine yung ating ginagawa ngayon, ganito ang buhay, totoong buhay ni Aileen Caleb o ni Maninay behind the camera. Alam ko nakita nyo na dito sa kwento niya, no? Kwento ng buhay niya, sobrang interesting. Imagine yung ganitong klase ng buhay ginagawa niya kahit na nasa abroad na si Maninay. Siyempre, hinahanap-hanap niya yung buhay dito sa Pilipinas. Ganito yung kanyang dinadaanan papunta, palabas ng Pilipinas at pauwi sa tahanan nila. Kasi this is a part of her life, a part of her childhood. Kasi dito talaga siya lumaki, dito talaga siya namuhay. Since nagbiyahe kami, isang paaralan na yung nadaanan namin at nasa gilid siya ng sapa or sapa. Sa Bisaya kasi sapa ang tawag namin. So at least merong paaralan, no? Pero ang problema, yung mga malalayo yung lugar, kailangan pa nilang magbangka bago pumunta sa paaralan. Pero ganun talaga sa mga ganitong klaseng setup, medyo challenging. So medyo malayo-layo pa daw yung bahay ni Maninay. Hindi ko pa alam, baka 30 minutes pa talaga yung tatakbuhin natin. Ay, hindi pala tatakbuhin. Hindi pala ito tumatakbo. Takbo ng bangka. Alright guys. Time check natin right now is 5:47. Malapit magdalawang oras yung biyahe natin at narating na natin ang area ng mga bahay dito sa kung saan nakatira si Maninay. So ayan po siya. Ang iba naabot na siya ng tubig. Medyo madilim guys, no, dahil magagabi na. So yung mga nasa mababang parte medyo naabot na ng tubig. Pero merong ibang bahay na nasa taas na parte. Dahil mababa yung tubig ngayon, okay naman sila, no? Ayan. Wow! Ang dami pala nakatira dito, guys. Ganda din ng sunset, oh. Ayan na, guys, ang bahay ni Maninay or Aileen Caleb. Pagkakaalam ko, kanina pa nila inaantay. Kaso dahil gabi na nga. So makikita natin dito yung dating bahay ni Maninay bago siya nagpagawa ng isang bahay na talagang hindi masyadong maaabot ng tubig. Wow!
si Aileen Caleb guys, sinalubong kami ng red carpet. Okay, nakarating na tayo guys, safe and sound, alhamdulillah. Yan si Mama. Ay, napakalayo. Akit na tayo dun na. Dun ka nga, second floor. Oh, sige, sige. Wala ka nang dala dyan, nandun na. Medyo madilim na guys. Maninay! Guys, ang laki ng bahay ni Manena. Naabot naman si Princess Yiga, dere! Asan si Manena? Ara, oh! Oh. Dito na talaga tayo sa bahay niya. Manena. Alam mo lang kung kinki pakyaw diri pasaka. Ay, di dahil yung mama, siguro ni Maninay ba? Mama niya wala pa si Manina nakatbang. Ay, busy pa rin ay. May gabi isa tanan. Ha, ginawa sa ha. Mayang gabi. Mayang gabi po.